Maraming mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano pero wala nang mas higit pang mahalaga kaysa sa panalangin. Ang bawat isang Kristiyano ay naasahang magdasal at lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sa panalangin, nakapagbigay tayo ng papuri at pasalamat sa Diyos. Sa panalangin, tayo nakakahingi ng kapatawaran ng Diyos at sa panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa panalangin, nakakasunod tayo sa utos ng Diyos at nalalaman natin kung ano yung kanyang kalooban. Mula sa panalangin kaya tayo ay naligtas at dahil sa panalangin, tayo ay nagpapatuloy na lumakad sa kanyang katotohanan. Ang hindi panalangin ay kasalanan sa Diyos at ang kawalan ng panalangin ay kawalan ng Diyos. At kung walang Diyos, wala si Kristo. At kung wala si Kristo, wala ang biyaya. At kung walang biyaya, wala din pag-asa. At kung walang pag-asa, wala tayong tatanawin na langit. Mayroong mga tao na nananalangin pero wala sa katotohanan dahil maaring ginagawa lang nila ito para makita ng ibang tao pero wala sa kanilang puso yung kanilang pananalangin. Kaya napakahalaga ng panalangin sa isang mananampalataya. Ito ang tunay na marka o senyales na ang isang Kristiyano ay totoong may pananampalataya sa Panginoon. Kung paanong ang natural na isang sanggol ay umiiyak at tumatawag sa kanyang magulang pagkatapos niyang ipanganak, ganun din ang bagong mananampalataya sa Diyos. Tayo ay tumatawag at nananalangin sa Diyos. Nararanasan natin yung ating pagkukulang at ating kahinaan, kaya ang panalangin ay isang paraan upang humingi tayo sa ating Panginoon. Kung panalangin ang pag-uusapan, mas mainam ang ating panalangin sa tuwing tayo ay nag-iisa o walang kasama. Walang ibang bagay na napapabayaan ng isang Kristiyano maliban sa panalangin. Marahil dahil wala namang nakakita sa atin kaya walang nakakaalam kung totohanan ba tayo na nananalangin o hindi. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos sa kanyang kahabagan at iba't ibang mga pagpapala pero marami sa atin ang hindi natututo o marunong lumapit sa ating Panginoon upang magpasalamat at humingi ng gabay sa Kanya. Ang kawalan ng panalangin ay nagbibigay ng dahilan sa isang tao na magkasala at mapalayo sa Diyos. Hindi pwedeng pagsamahin ang kasalanan at ang panalangin. Sa panalangin nawawala ang kasalanan o sa kasalanan nawawala ang panalangin. Isang malaking kasiguraduhan na ang isang tao na hindi nananalangin ay nananatili sa kasalanan. Samantalang ang isang tao na may totohanang panalangin sa Diyos ay isang tao na lumalakad sa katuwiran, kalayaan at kaliwanagan ng Diyos. Ang panalangin ay hindi dapat paulit-ulit at magkakatulad at kabisado, kundi ito ay natural na nanggagaling sa ating puso kahit ang Panginoong Hesus ay nanalangin sa kanyang Ama. Ang panalangin sa isang Kristiyano ay katulad ng isang paghinga. Kung ang isang Kristiyano ay hindi nananalangin, hindi kayang mabuhay ng isang Kristiyano na hindi manalangin. Hindi natural ang panalangin sa isang karaniwan na tao, pero sa isang mananampalataya ito ay kailangan at nararapat upang makakilos ng malaya sa atin ng banal na spirito, upang mas maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa panalangin lalo tayong napapalapit sa Diyos. Kung paanong mayroon tayong mga kaibigan o kapamilya na madalas nating kasama at kausap, ganun din ang Diyos dahil ang Diyos ay personal at gusto niya na makipag-usap sa atin. Ang panalangin ay hindi isang listahan ng ating mga pangailangan at mga hinaing sa Diyos, kundi ang panalangin ay pagbubuhos ng ating puso sa ating Panginoon na mayroong pagpapasalamat at pagbibigay ng kapurihan. Sa panalangin, kailangan natin magkaroon ng kababaang loob upang dinggin ng Diyos kung ano yung ating mga hinaing at mga problema. Si Jesus lang ang ating tagapamagitan sa ating bawat panalangin at ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng loob o encouragement sa tuwing tayo ay magpapatuloy na makipag-usap sa ating Diyos. Ang pinakamagandang bunga ng panalangin ay yung ating kagalakan at contentment sa ating Diyos. Dahil sa panalangin, tayo ay nakakapagpatuloy sa ating pananampalataya at nalalaman natin kung ano yung mga pangako ng Diyos sa atin. Alam din natin na sumasagot siya sa bawat panalangin, kaya nagkakaroon tayo ng excitement sa ating buhay pananampalataya. Nais ng Diyos na maging maligaya tayo sa Kanya at nais niya na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya sa panalangin. Kaya dapat tayong manalangin lagi at humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Madaming pagkakataon na ginagamit natin yung ating mga cellphone, yung ating mga social media para kumonekta tayo sa ating kapwa, sa ating mga kapamilya at kaibigan. Pero ang panalangin ang pinaka-epektibong paraan para makakonekta sa ating Diyos. Kaya humanap tayo ng oras at pagkakataon na manalangin sa tuwing mayroon. Dahil mayroon tayong kakayanan na tumawag sa Diyos
anumang uri ng pagsubok at problema ang dinadaanan natin. Ang Diyos ay mabuti at sumasagot siya sa ating mga panalangin. Manalangin tayo ng madalas, manalangin tayo ng seryoso, manalangin tayo ng mayroong pananampalataya, manalangin tayo ng may kasiguraduhan, at manalangin tayo na nagtitiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Tandaan, walang distansya sa Diyos, at anumang bagay na hingin natin sa Kanya at hilingin ay kasing layo lang ng isang panalangin.